Hello guys, nandito tayo sa QC sa May Laloma. May shooting tayo ng Pinoy Crime Stories. So medyo late na ako kaya nagmamadali na ako. Okay, nandito na tayo sa standby area. Freshen up tayo ng konti, papa-makeup tayo. Antayin natin yung script, hindi ko pa alam yung storya. And tuloy-tuloy na tayo sa rolling, sasamahan nyo. Ayan o, si Sir Mon Confiado pala kasama natin today. Yes, long time! Idol yan, Lodi yan. Good to see you. Kaya. Ito naman po ay kayo naman po si Jojo. Yung Jojo. kayo, sir? Alright, first scene. First scene namin, ulungan agad. So, wala nang intro. So, mga kuis. Tara po si DJ. Hello, Direk. Good morning. Good morning, sir. Papasok ko yung dalawang preso. Ako na naman. Walang kasawa. Yan o. Ano na naman? Wala kayong kasawa-sawang hulihin ako. Kosa! Be, pag dumating si Hana, atas ka na lang. Sige po. Medyo kalat ka pa. Yeah. Hello guys, rolling ulit kami. Mga hold up na. Let's go. Iced coffee. Yan, hi Hana. Yan. Tapos na siya yung hinold up namin. Push. Okay. Magaling. Yes, ingat ha. Bye-bye. Ingat. See you. So guys, ngayon kinukuha na namin tracking shot. Ibig sabihin nun habang umaandar. Tingnan natin Power lock na to. Ayan, nahabulin tayo kunyari yung mga yan. Ayan guys, tapos na tayo sa tracking scene natin. Nakakatawa kasi yung mga taong sakto kung sa kami umistop and tinutuwa kami ng pulis, akala nila mga totoo. So mga nagpulasan sila, mga nataranta sila dahil doon sa mga yan, no? Yeah. Akala totoo ko eh. It's a prank. Hello po, akala nila totoo. Dapat pa ng restaurant. Kaya na ako yan. Sige, salamat tayo. Thank you. Dinner na. Kaya tuwa kami ni Kuya Mon, maganda yung mga points na sinasabi niya, na-inspire ako bilang aktor at bilang tao na rin na sa kasanayan. So, Yes. makinig tayo. Oo, dalawa lang kami dito sa tent namin, sa creative namin na True Crime Stories, dating investigador. Nagkikwentuhan kami sa pag-aartista kasi si PJ nakasama ko sa Totoy Baton, iba pa mga projects. So, nagkikwentuhan kami tungkol sa trabaho namin, sa aming pag-arte, and naikwento ko sa kanya yung pinagsimulan ko as an actor and yung aking practice na ginagawa until now, yung method acting. Nagsimula kami pareho from film, pabaliktad kami. Marami sa mga artista, theater, TV, tapos film. Kami pabaliktad, pareho kami. Film, tapos TV, tapos theater. Parang ginawa namin na acting school ang theater. Dahil wala namang acting school dito sa Pilipinas. Or mahal, no, Kuya? Diba? Wala eh. May mga hindi ko alam, may film school, pero acting school, bihira. Parang wala nga sa mga kaibigan. Workshops, marami, binasin ko workshops. Which is iba yun, no? Oh, iba yun. Hindi acting school yun. Okay. Kasi sa Europe, sa US, o kahit sa Korea, may mga kahit sa Japan, may acting school sila dyan. Sa Pilipinas, wala. So, ang aming acting school ay theater. Marami kasi kaming natututunan, mga techniques, mga kumbaga, paano bubuuin yung karakter. So, kinikwento ko yung aking
pag may method acting and yun nga yung mga ginawa kong characters like yung sa Ina Laguna, as Emilio Aguinaldo, yung Kuya Mon, method tsaka being di ba? Correct mo kung tama. Pag method, di ba ito yung mismong inaaral mo yung character at or tinatry mong pumasok. Ah. Tinatry mong mag-dive in doon sa character na ipo-portray mo. Let's say, ang character mo ay jeepney driver. Kung aarte ka kasi as jeepney driver, ang unang papasok sa isip mo ay pagpamaneho lang. Di ba? Pero, once Lalambing mo pa. na na-experience mo ang buhay ng jeepney driver, hindi lang yun pagmamaneho. May psychological background yun or effect. Like, yung traffic, yung mahal na crudo, Tama. yung agawan sa pasahero. Kasi walang rule eh. Puta, kung sinong pumara, parang 5 kayong gagawin. Unahan Or kailangan mong magsakay kahit bawal magsakay. Kasi sayang eh. So may Lahat yun may epekto sa character. may epekto yun. Okay. So, kung jeepney driver ka at umuwi ka ng bahay, dapat may ganon. Diba? Galing ka sa maghapong pasada, hinuli ka ng pulis, diba? Na-flatan ka pa. Yung mga pang-araw-araw na magiging problema ng jeepney driver, dapat alam mo. Kung kaya, sana makapagmaneho ka kahit ma-experience mo yung isang araw na yun. Okay. Diba? First-hand Ano ba yung experience. feeling nung takay na yung jeepney driver? Kesa doon sa kinikwento lang sa'yo o nababasa mo lang. Okay. Dahil once na pumasada ka na buong maghapon, definitely wala kang kikitain dahil di ka naman magaling na jeepney driver, di ba? Yun pa lang. Meron na kagad. Oo, di ba? May mabubuo ka ng character. So ngayon, pag nagkaroon ng lines o nagkaroon ng kwento yung pagka-jeepney driver mo, pag dineliver mo yung linya, alam mo kung paano. Di ba? Kasi, May panghugutan Oo eh. Diba? Feeling. let's say, nag-usap kayo ng asawa mo na pang-tuition ng anak mo. Kung ano man yung line na yun, alam mo kung paano di-deliver eh. May, di ba? Pwede rin namang paano ka. Kasi depende naman yun sa Binibigay din ng script na binibigay character. ng script. Hindi naman pwedeng yung kwento lang na na-experience mo ang takbuhan mo. Pero kahit pa paano, May tulong, may karga. may karga pa. Mismo. May ano ka. Kasi hindi ka naman jeepney driver. Di ba? Kasi maaaring ang susunod mong role ay callboy o macho dancer. Alam ka namang Experience mo yun. alam ka namang experience mo yun. Di ba? Alam ka namang ano ka sa mga badingting, sa mga matrona. Hindi. Maraming paraan. Basta aalamin mo, papasukin mo yung... Oo, basta papasukin mo yung mundo nila. Pwede kang pumunta sa bar, sa gay bar, Or kumausap ng tao. o kumausap ng totoong macho dancer at ikikwento niya yung totoong experience. And through that, marami kang inspiration na makukuha. Diba? Like kunyari, addict. Hindi mo kailangan mag-addict. Diba? Pwede ka pumunta sa rehab, mag-interview ng mga may experience na ganyan. And through that, may intindihan mo. Maraming klaseng method. Hindi lang kailangan din naman experience. Pero hindi ka nag-aano, kuya naman. Yung being, ito naman yung mga, isipin mo yung nakaraan mo, mga ganyan, tama ba? Or parang gano'n? Kasi Pwede ako, rin yun. personally, parang hindi ko masyadong, parang nade-depress ako pag yung gano'n Hindi, ginagawa ko. talaga artista eh. Oo nga. Kailangan pagdaanan lahat. Pag Parang artista ka, syempre, puta, yung mga ayaw mo, Gagawin mo yun. saka dadaanan mo. Dadaanan mo. Kunyari, di ba? Kunyari, namatayan ka na mahal sa buhay. Eh, may eksenang namatay yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, o mahal mo sa buhay. Eh, paano yun? Hindi mo naman pwedeng iwasan yun. Asa na ako? So,
sinong magiging ano mo nun? Paghuhugutan mo. Eh di syempre yung sarili mo, pamilyang nawala. Gagamitin mo ngayon yun. At mas cute yun. Diba? Aalalahanin mo yun. So, ginagamit mo rin yan, Kuya? Oo. Okay. Oo. Ano din yun? Another technique, yung being, yung ano, may tawag doon, memory exercise. Yung mga pinagdaanan mo, i-refresh mo. Ano eh, marami eh. Depende sa actor. Depende sa kung ano actor. Hindi gagamitin mo, lahat no? ng method acting ay effective sa artista o minsan naman, di ba? Ako kasi, komportable ako na memorize ko ang lines. The other style. Siyempre. Pero merong mga artista na ayaw nilang mine-memorize ang lines. Gusto nila on the spot. Yung binabago nila, basta same thought. Kung ano lang yung, anong sasabihin ko? Yung mga sinaunang artista, sina Paquito Diaz, sina ano, gano'n. Okay. Hindi nagbabasa ng script. Okay. Aanuhin lang. Anong line ko dyan? Siyempre, pag sinabing gano'n, nung take, hindi yun ang eksaktong sasabihin, pero yun yung thought. Okay. At mas magaling sila kasi natural na Natural. Diba? Nagagaling sa isip nila eh. Pero Alam ngayon, nila nagagawa pa ba yan ngayon? Oo. Depende siguro, no? Pagka Hindi. may rights ka na Like Direct Brillante Mendoza, walang script. Ikaw ang gagawa ng mga sasabihin mo according sa character mo. Kung sundalo ang character mo, dapat inaaral mo yung mga terms ng sundalo. Hindi ko pa kasi siya nakatrabaho eh. Oo. So freedom talaga, no? Acting freedom Freedom, talaga. bibigyan ka lang ng sitwasyon. Kayo, bibigyan ka ng sitwasyon. Like yung ginawa namin, yung captive. Ang role ko, Abu Sayyaf. Ano sasabihin ko, di ba? Nag-aaral ka mag-Muslim. Nag-aaral ako Muslim. Pero syempre, memorize ko lang. Ad-lib lang lahat eh. Yung mga ad-lib ko, kinidnap namin sina Burnham, sina Gracia Burnham at Martin Burnham, yung mga foreigner. So kung captive mo sila, mga adlib, hindi ko na maalala kung ano sa Muslim yung sa mga words na pero parang, bilis! Dati, memorize ko. Siyempre. Yung mga ganun lang. Tapos merong mga sentence na memorize ko lang din. Kasi hindi naman ako Muslim. Diba? Pero, doon sa mga, kumbaga ad-lib, kasi nga walang script, ikaw ang magbibigay ng ano. Dapat, alam mo rin, yung sitwasyon. Like, kunyari, yung foreigner, yung bida namin doon, French actress, si Isabel. Meron siyang boxes of Bible. Eh, Muslim ako. Ayoko yung Bible, syempre. Christian yun. Binalong lang niya direct. O Muslim pa, ayaw mo yung mga yan. Okay. Ganun lang, no? Timbre lang na ganun, no? Alam mo na kung paano. Kukulang naman niya dun kay Isabel. O, Christian ka. Importante sa'yo yan. So, hindi namin alam. Okay. So, pag Natural. ang sitwasyon, madidiscover ko. Nasa bangka kami. Inano namin sila eh. Kinidnap namin sila sa Palawan eh. Dadali namin sila sa Hulo, Sulu eh. Nung nakita ko, Bible yan ah. Parang gano'n, Bible yan ah. Bible yan ah. Pauwi. Inapon ko sa dagat. Punta siya, ayaw niyang patapon yun. Di ba? So, tinula ko, sinampal ko. Okay. Nagkagulo kami. Ang ganda, mukhang Natural talaga, no? natural, oo. Alright guys, lilipat tayo. Nagbabaklas na sila dyan. Lilipat tayo dun sa kabilang location. Meron naman kunyaring restaurant. Eh, kunwari yun naman yung call namin. So, samahan nyo lang ako. At tara.
Guys, nandito na tayo. So, inaayos na nila yung hold upin natin. Hello. Yung papaganda po, hold upin lang naman. Direct May. Nakaparaga ang SUV pero wala na. Nagpau si ate. Kita ako direct. Packer ka, bakit ka nandun? Oo to. Packer ka. TikTok ka ba? Pack up na kami. Yes! Pinoy Prime Stories. Yan. Sabado GMA. Maraming salamat direct. Thank you.